Magandang umaga sa ating lahat sa bang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumusunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kong mangungusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay, mapagtatagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ang Ebanghelyong ayon kay San Mateo ay nagbibigay diin sa kahinahunan, kababaang loob at pagiging mahinahon ni Jesus sa harap ng mga pagsubok at pag-uusig sa kabila ng balak ng mga Pariseo na ipapatay siya. Pinili ni Jesus na umalis at patuloy na gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit. Hindi niya hinangad na maging sentro ng atensyon o ipamalita ang kanyang mga nagawa. Bagkus ay hinayaan niyang maganap ang mga propesiya tungkol sa kanya. Mga aral. Una, pagiging mahinahon at mahaba ang loob. Si Jesus ay halimbawa ng pagiging mahinahon at mababa ang loob. Sa kabila ng mga balakid at pag-uusig, hindi siya nakipagtalo o nagpakita ng galit. Bilang mga Katoliko, tayo ay tinatawagan na tularan ang kahinahunan ni Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa harap ng mga pagsubok at hindi pagkakaintindihan, mahalaga na tayo ay maging mahinahon at magpakita ng pag-unawa sa iba. Pangalawa, pagpapalaganap ng katarungan. Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, ipinakita ni Jesus
ang kahalagahan ng katarungan bilang mga Kristiyano. Tungkulin natin na ipaglaban ang katarungan sa ating komunidad. Maaari tayong magbahagi ng ating oras at kakayahan sa mga programa na naglalayong tulungan ang mga nangangailangan at protektahan ang mga naaapi. Pangatlo, pagtitiwala sa Diyos. Ang mga salita ni Propeta Isaias ay nagpapakita ng malalim na pagtitiwala sa Diyos. Bilang mga Katoliko, mahalaga na patuloy tayong magtiwala sa plano ng Diyos para sa atin. Anuman ang ating pinagdaanan, ang ating pananampalataya at pag-asa ay dapat ilagak sa Diyos, sapagkat Siya ang tunay na nagmamahal at nag-aaruga sa atin. Pang-apat, pagpapagaling at pagtulong sa kapwa. Si Jesus ay nagpatuloy sa pagpapagaling ng mga may sakit kahit na siya ay tinutugis. Ipinapakita nito ang kanyang malasakit at pagmamahal sa kapwa. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawagan tayo na maging instrumento ng pagpapagaling hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual at emosyonal na aspeto ng buhay ng iba. Paano magagamit ang mga aral na ito sa araw-araw na buhay? Maging mahinahon sa lahat ng bagay. Kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok o hindi pagkakaintindihan, subukan nating maging mahinahon at hindi agad magalit. Tularan natin si Jesus na nanatili mahinahon sa harap ng mga pagsubok. Pangalawa, ipaglaban ang katarungan. Makibahagi tayo sa mga gawain na naglalayong ipaglaban ang karapatan ng mga naaapi at itaguyod ang katarungan sa ating komunidad. Magtiwala sa plano ng Diyos. Sa kabila ng mga hamon, patuloy tayong magtiwala sa plano ng Diyos para sa atin. Magdasal at humingi ng gabay mula sa Kanya. Pang-apat, maging instrumento ng pagpapagaling. Maglaan ng oras at kakayahan upang makatulong sa iba. Maaari tayong maging instrumento ng pagpapagaling sa pamamagitan ng pagbigay ng suporta, pagdamay at pagmamahal sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga aral na ito, tayo ay magiging mas malapit kay Kristo at makatutulong sa pagtaguyod ng kanyang kaharian dito sa lupa. Sa muli, hinikayat ko ang lahat
Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at ibig ng Diyos na ipahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen.